Joshua chapter 6. Masaya po sa gawain ng Panginoon. Masaya po. Joshua chapter 6. Verse number 1. Now Jericho was strictly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. The Lord said to Joshua, see, I have given into thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of the Lord. And you shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once, pass down to 6 days. And 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day you shall compass the city 7 times, and the priests shall blow with the trumpets. And it shall come to pass that when they make a long blast with the horns, with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. And Joshua, the son of man, called the priests, and said unto them, take up the ark of the covenant, and let 7 priests bear 7 trumpets of ram's horn before the ark of the Lord. And he said unto the people, pass on, compass the city, and let him that is armed pass on before the ark of the Lord. Ayos mo na rin. Salamat, Panginoon. Pagkakabasa na niyo po sa mga. Alangin namin, Panginoon, po siya tuloy ng una sa aming pagkakabal. Salamat po sa mga patuto. Salamat, Panginoon, napakadakilan mo sa amin. O Panginoon, ay aming titig sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Okay. Dito pa man kita natin yung istorya ng Jericho. Alam niyo po kasi yung Jericho, mga kapatid, na ito po yung sabihin po natin yung nanang Canaan represent, ito po yung matagumpay na buhay Kristiyano. Bakit po natin sinasabing matagumpay na buhay Kristiyano? Kasi mayroong mga pagkakataon sa buhay po natin, natatalo tayo ng sanlibutan ito. So, ito ang buhay po na nating Kristo ay isa pong patuloy na pakikipaglaban sa ating laman. Kaya sabi nga niya po sa Pablo, ano yung ayaw kong gawin, yung na aking nagagawa, at kung ano yung gusto kong gawin, yun ang hindi ko nagagawa. Sabi ko patuloy po na nasa loob po natin ay meron pong nating parang nag-aaway. Sabi nga ito yung ating bagong pagkatao, yun po ang ating pagkatao kay Kristo, at yung ating lumang pagkatao, yun naman po mga kapatid, yung ating makasalanang bahagi ng ating buhay. Lagi po nagtatalo yan na parang po asing puti at itim po yan na laging nag-aaway. Alam po, at syempre kung sino ang mas pinakakain mo doon, yun ang mananalo o wagi. Kaya sa atin mga kapatid, ang ating laging pinapakain ay yung ating bagong pagkatao na pagkain naman yan ay ang salita ng Diyos, malakas po tayo spiritual, natatalo po natin ang ating laman. Pero pag ang laman mga kapatid, ang laging po natin napapakain, natatalo naman ang ating po bagong pagkatao. Kaya masasabi natin na tayo po ay natalo sa digma ng ating spiritual. Okay. Kaya dito po, yung lupang pangako na sinasabi at pinangako nga ito sa mga Hudyo, na yan pa yung naglalarawan na nasasabi po natin tagumpay ng buhay. Kasi yan po yung hinangat nila ng ubod ng tagal, at yun nga po ay kanilang narating. Ibig sabihin, nagtagumpay po sila, narating po nila yan lugar na yan. Pero
Pero siyempre, hindi lamang basta ganun kadali, meron mga pagkakataon na kailangan makipaglaban po sila para ito ay kanilang makamahal. At isa pa po dyan ay yung syudad ng Jericho. Na ang syudad ng Jericho, mga kapatid, dito po ay makikita po natin na yan po ay isang syudad. Nung kasi mga kapatid, nung sinabi city, yan po ay napatiran. Parang yung Intramuros natin. Yung syudad ng Maynila ng araw, yung Intramuros po na yan, mga kapatid, ay merong bakod. Hindi lang basta bakod na disipong alulak. Ngayon po ay bakod kahit sa sakyan, pwede dumaan sa ibabaw. So malapad po yan. Ano po? So hindi ka pwede basta-basta makapasok po dyan. Na lahat ng mga yan ay dadaan lagi sa gate. Meron pong gate yan. Kaya dito po sa Jericho, meron pong gate yan. Na hindi pwede makapasok kung sino lang gusto pumasok po dyan. No? Yung po mga kapatid, yung lugar ng Jericho na yan ay bahagi ng lupang pangako ng ating Panginoon. Sa mga Hudyo, na kailangan po nila sakupin ito na para maging totoong kanila na. Kaya yung aklat ng Jericho, mga kapatid, yan po ay record na where makikita natin na where the people of God is possessing their own possession. Pinuposes po nila yung dapat possession na po nila, yung kanila na. Ano po? At kung ating po titignan naman yung background niya, 400 years na itong mga Hudyo ay mga naging alipin sa Egypto, di ba? 400 years yan. Tapos meron pang 40 years na nasa wilderness sila bago po sila makapasok. So sa madaling sabi, mga kapatid, ito pong mga Hudyo neto, wala pong alam kung hindi ang magbukid na magbungkal, bumawak ng asahol o ano po mga gamit po nila sa kanilang po paglilingkod sa mga Egyptian. Tapos bigla-bigla na sila po ngayon ay naging army. Naging sundalo na kailangan sakupin po nila yung po pangako ng Diyos sa kanila. Naisipin niyo po mga kapatid, paano po sila sasama sa isang gera na maraming kulang talaga ang kanilang po training para makipaglaban. Naalala ko ng araw, si Brother Danny ng Briones, nagkikwento sa amin niya. Dahil nasa special forces siya. Sabi, Pastor, pag may ambush, niya gano'n, pag may ambush, kailangan, pag ikaw ay na-ambush, magpaputok ka lang na magpaputok. Kahit hindi mo nakikita kung saan yung, basta magpaputok ka lang. Dahil nag-aan ko sa iyo, pag narinig na ilay pumuputok, nag-aalangan din na sumugod. No? Tapos isa pa, pag may ambush ka doon, meron daw yung split na seconds na jump, na plano ka talaga, di ba alam gagawin mo? Minsan po, nagdadrive ako ng ating pong sasakyan pa ng araw niya. Nagdadrive po ako doon, biglang may pumutok, ang lakas, boom! Nag-isip ako, tapos, may pumalit yata sa akin. Alam mo, may pumalit talaga sa akin, patay ka agad ako. Dahil nakatulala pa ako na, yung pala yung reserva, sumobra ang hangin, sumako. Nasa likod ko lang, ang lakas. Diba? Sa ibig sabihin, kung hindi ka train para sa doon, hindi ka kagad makakapag-react. Alam niyo po, amen? Tapos, ito po ngayon ang mga Hudyo sasabak sa gera. Para sakupin po yan. Sabi sabihin, alam niyo istorya, nasakop na nila yan. Kaya na masasabi po natin, mga kapatid, na ito po ay isang tagumpay para po sa mga Hudyo. Bakit? Yung digmaan po nila, kanilang pinasok, sila po ay nanalo, nasakop po nila yun. Paano po mangyayari yan? Samantalang sila ay wala pong karanasan makipaglaban. Isa lamang po ang sagot. Ang Diyos ang kasama nila. At ang Diyos ang nagturo sa kanila, nagturo sa kanila kung ano ang kanila dapat gawin. Di ba? Okay. Sabi nga daw sa verse number 2, balikan po natin yung chapter 6, verse 2. Sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking binigay sa iyong kamay ang Jericho at ang Gideon at ang mga makapangyarihang lalaking matapang. Sabi ka din, lahat po ng magagaling na magdirigma ng Jericho, sabi ng Panginoon kay Joshua, kay Josue, wag mo na intindihin yun, ako na ang bahala doon sa mga yun. Sabi ka wala na akong threat. Diba?
Okay. Ano pa sabi nito? Ang iyong liligiran ng bayan. Lahat ng mga lalaking pangdigma na liligid ng minsan sa bayan, ganito mo gagawin na 6 na araw. So ano po? Iikutan lang daw nila ng 6 na araw, isang beses, isang araw, at gagawin nila 6 na araw yan. At 7 saserdote sa unahan ng kaban at magdadala ng 7 pakakak ng mga sungay ng lupa, at sa ika-7 araw ay inyong liligiran, makapito ang bayan, at ang mga saserdote ay hihipan ng mga pakakak. Tandaan niyo po, na makailang ulit po sinabi diyan yung 7. Alam natin, mga kapatid, parang na 7 sa mga inchi, lucky number yan. Amen? Sa mahihilig sa basketball, Jaworski yan. Amen? Diba? O, sa mga sunod, lucky 7 yan. Diba? Parang yung 7 na numero, numero ng swerte. Ewan ko po. Pero para sa akin, ang tingin ko po, yung 7, number 7 is a number na masasabi ko po completion. Tapos, kumpleto. Kasi sabi nga na, kinreate ng Panginoon ang ating mundo ng 6 na araw, at yung ika-7 araw, wala na siyang gagawin, and He rested. Amen? So there is something in number 7. There is something, mga kapatid, kaya tignan niya, sa Bible, lagi po yan nababanggit. Number 7, tapos isa pa, yung number 40. Number 7 at number 40. So kung titignan natin, yung number 7 is God's number, yung number 40 po, mga kapatid, ay yung numero po yan ng pagsubok. Bakit ko muna sabi? Sabi ko doon sa Matthew chapter 4, verse number 1, number 1, na nasabi diyan, after 40 days and 40 nights ang ating Panginoon at fasting, He was tested. He was tempted by the devil. Yan ang sabi. At ang nation of Israel po ay nagpaikot-ikot na 40 years doon sa wilderness bago sila makarating sa promised land. Sinubok po sila, mga kapatid. Kaya kung ang edad ko ngayon ay 40, huwag kang magtataka kung napakaraming pagsubok at naranasan. Sino dito ang edad 40 hanggang 49? Napansin niyo ba yan? Daming pagsubok. At least napaamin ko ngayon. Yung ilan na taon yun. Iba ayaw umamin. Diba? Amen? So yan po ay number ng testing. Okay. Sabi nga po rito, magpaikot-ikot sila. Ano po ang mangyayari? Iikutan mo lang, makikipaggera ka. Sa madalit sabi, mga kapatid, sa digmaan, kailangan merong mga maarmas na gamitin. Hindi po pwede yung marcha ka lang ng marcha. Amen? Sabi siguro nila, nagubira yung training natin pati marcha ginagamit. Ibang klase ito. Diba? But anyway, ang nangyari nga, mga kapatid, noong ika-7 araw, 7 beses po nilang inikutan niya, at doon nga, mga kapatid, sabi ng Bible, yung wall ng Jericho bumaksak na plak. Amen? Amen? Sabi sabihin, yung pinagawa ng Panginoon sa kanila, yun lang ang dapat talaga nilang gawin. Now, it does not make sense. How can you win a war by just simply marching? Sige nga, kahit magaling ka pa dyan na, di ba, kaliwat kanan, dito sa kaliwat, may epo sa kanan. Nalala ko nung kami ay mga CAT, di ba? Sa amin po kasi tinatapos po kami ang last batch ng PMT, Philippine Military Training. Na 10th year ka pala nung araw, may PMT na. Tapos 4th year. Nung nag-4th year ako, naging CAT na. Citizen Army Training. Ayan na po. Di ba? Meron mga, ano yung tawag doon, yung Corps Commander.
Tapos merong S1, S2, S3, S4, di ba? Tapos mga company commander, platoon commander, di ba? Meron kaming classmate doon, kahit saan mo dalhin na platoon, lagi po siyang panghuling bilang. Ito'y maliit eh. Pag sinabi niya yung pangalan niya, panghuling bilang. Kaya ang tawag sa kanya, panghuling bilang. Amen? Pag magre-report ka daw sa adjutant, alam mo, pala tayo, namin ko lahat ng gawin mapalamunan. Di ba? Ganun. Pag binilisan mo yun, hindi tayo, namin ko lahat ng gawin mapalamunan. Pero ano yan, nandito po lahat na dapat malaman. Nakakapala nga, yung A company o company A, di ba? Kaya nasa A company ba, pala nga, namin ko lahat ng gawin mapalamunan. Hindi naman na. Tuwa naman yung adjutant. Now, kayo natin, training. Pero dito po, hindi nila nagawa yun dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya po naging totoo. So sa madaling sabi, isa pong patunay sa Bible nito, na sa Diyos, wala talaga imposible. With God, nothing is impossible. Only believe. Diba? Maniwala lang po tayo mga kapatid. Alam niyo si Peter, na nakita niya ang Panginoon na naglalakad sa tubig. Sabi ng mga isang disciple, mga ibang disciple, bunto. Bunto daw. No? Na naglalakad sa ibig sabihin, sinabi na bunto, yung mga disciple, sa tiniwala, talaga na mayroong bunto. Diba? Pero sabi ng Panginoon, hindi ako bunto, ako si Jesus. Nakita ni Peter niya. Sabi ng Panginoon, gusto ko rin maglakad po diyan. Sabi ng mga taga doon, sabi niya sa Quezon, Panginoon, gusto ko rin maglakad diyan. So lumabas itong si Peter sa kanilang bangka, naglakad at nakalakad sa tubig si Peter. Yan ang sabi ng Bible eh. Yung alam, nakita niya yung malalaking mga alon na po. No? Tinignan niya yung alon and he started, sabi doon, lumubog. At sabi ng Panginoon, iligtas mo po ako. Sabi ko din, na wala kang imposible sa Diyos hanggat ikaw ay nakatingin sa Kanya. Hanggat ikaw, mga kapatid, ay nananalig sa Kanya. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Kaya siya lumubog, tingin natin sa Panginoon eh. Tumingin po siya, mga kapatid, sa mga alon na naglalakihan eh. Minsan mga kapatid, alam niya, kaya nagiging mabigat ang buhay sa atin. Na, hindi na po natin may tatanggi. Ang problema talagang dumarating sa buhay. Pag wala ka ng problema, ikaw na tiyak ang problema. Diba? Amen? Kaya, tignan niya, pag may problema ka, salamat. Ibig sabihin, ako ka. Amen? No? So, minsan kasi nakikita natin yung problema, hindi natin nakikita o tinitingnan yung kaya magbigay solusyon sa ating problema. Tama niyo po? Kailangan bumibigat ang problema. Kasi nga, tinitingnan mo yung problema, tingnan mo ang ating Panginoon na sa Kanya walang imposible. Diba? So kaya tayo nahihirapan. Na pinapasan natin ang mundo, kaya sabi ng Panginoon, di ba? Kayo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And sabi niya, my burden is light. Magaan ang aking pasanin. Sa madaling sabi ng mga kapatid, kaya bumibigat, tayo ang pumapasan. Hayaan natin maging katulong natin ang Panginoon sa pagpasan. Kaya ito po ay victory. Okay, now, dito po, tingnan natin kung paano po nila napagtagumpayan. Bakit po, no? Paano nila na-conquer at sila po ay nabuhay ng isang victorious, masasabi po natin. Siyempre po, kung ikaw gusto mo maging matagumpay, it always requires yung tinatawag nga po natin, action. Hindi maaari maghihintay ka na lamang ng magandang resulta. Kailangan meron ka rin ginagawa. Amen? Sabi ko kay Maris, i-pray ka namin na pumasa ka, pero mag-review ka rin. Hindi maaari ay hindi na ako review, nag-pray naman ako eh. Ayun, kalabasa ang magiging resulta niya. Amen? So, tingnan po natin dito. Dito po,
na dapat mga mananampalataya, kung gusto po natin maging successful na ma-conquer yung ating mga promised land, na una po kailangan tayo po ay laging gumagawa. Ibig sabihin, hindi dapat tamad gumagawa. Amen? Okay. Kasi, ang ating Panginoon Jesucristo mismo, tingnan niyo po doon sa Genesis chapter 2, verse 2. Genesis chapter 2, verse number 2, sabi niya, and on the seventh day, God ended His work. Amen? Now, ano pa makita natin yan? Kung ang Diyos nagtrabaho, aba, tayo dapat din magtrabaho. Tao po. Oh, kasi the Lord, sabi ka na, ended His work on the seventh day. So He worked. So sa madaling sabi, mga kapatid, ang mga Kristiyano dapat po ay gumagawa. May ginagawa po tayo. Tayo po mga kapatid ay nagtatrabaho. Na maging ikaw ay estudyante, magtrabaho ka. Sa paano paraan? Eh di aralin mo yung mga leksyon mo. Amen? Hindi ba nila, matalino naman yung matabi ko sa exam eh. Kaya yun siya, matalino, ikaw, matalina. Amen? Kaya pag nakagraduate ka, thank you Lord, after 5 years of cheating, meron na akong diploma. Kaya naman yun. Diba? Okay. Tingnan niyo po sa Revelation chapter 22 verse 12. No? Dulo po ng ating Bible, ha? Genesis, tapos ito naman yung Revelation. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So, ibig sabihin, work will always be rewarded. Amen? Gumawa ka sa Panginoon, ikaw ay mayroong reward. Na? At ang ikay naglingkod sa Panginoon, ikaw po ay mayroong reward na makikita. Now, sa pa po, ay Titus chapter 3 verse number 1. Ang sabi niya, put them in mind to be subject the principalities and powers, to be magistrate, to be ready to every good work. So meron po mabuting gawa na dapat mong ginagawa. Sa madaling sabi, ang mananampalataya, gumagawa ng mabuti, hindi para maligtas. Kasi ligtas ka na. Na? Sabi kami, ang mga mananampalataya ligtas, dapat ang gawa ay mabuti. Oo. Sabi kami, nakikita yung ating mabuti. Na? Nakikita dapat si Kristo sa ating po mga buhay. 2 Timothy chapter 2 verse 21. If any man therefore guards himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen? Bakit ka mabait? Kasi anak ako ng Diyos. Bakit ang ginagawa mo ay tama? Kasi ako ay ligtas. Yun ang dapat, di ba? Oh. Bakit ganyan ang ginagawa mo? Puro tama. Ano sasabihin mo? Kasi gusto kong magamit ako ng aking Panginoon. So we work. Kaya po na makikita po natin dito mga kapatid, para po sa atin na maging matagumpay, you work. Pangalawa, wait. Wait. Maghintay ka. Huwag kang apurado. Sobra na nga ako maghihintay ko. Maghintay ka pa. Alam niyo po, yung relasyon, dalating din yan eh. Diba? Kasabihan doon sa may parting Negros, hindi bali na lang last tree, basta promising. Diba? Kaya diba? Hindi bali na last tree, basta promising. Hayaan niyo po
na yung edad nyo mawala na sa kalendaryo. Sabi nila, may loto pa naman. Diba? Amen? Mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa kung kayo ay wala pang isa sabi ng in relation. Hindi nyo pa matagi sa inyong Facebook ka, in relation with. Diba? Kung si Mami Judicia nakadali pa, ikaw pa kaya. Challenge. Ewan ko kung nakakabalita ka kay Mami Judicia. Ilan taon yung kanyang Parang 40 years old ba? Batang-bata. Inlove na inlove si Mami Judicia. Si Ay din. Si Ay naman. 20 years old. Yan sabi nila lagi sa akin, namatay ako pa, mag-asawa ko na yan. Yan lagi niya sabi, mag-asawa daw niya pag namatay siya. Sabi ko, ganun ba? Kasi problema kung matagal ko mamamatay. Baka matanda. Hindi na uulan. Diba? Mga kapatid, iba po kasi yung pag kayo yung mentras ng mamadali, lalo kayo napapatagal Diba? Tignan niyo sa verse number 5. Tignan niyo po Verse 5 ng ating text. Sabi po diyan, at mangyayari na pagka hinipa nila ng matagal ang sungay ng lupa at pagka inyong narinig ang tunog ng pakaka ay hihiyaw ng malakas ang buong bayan at ang buta ng bayan ay bubuho at ang bayan ay sasampa ang bawat isa'y na tapatan sa harap niya. So ano po sinasabi ko rito? Nauna, magpaikot-ikot kayo dyan. Paikot-ikot. Isang beses ng araw. Yung ikapitong araw, 7 beses. Tapos yung pinakapitong araw, yan na, tutulog na yung pera na yan. Magsisigawan kayo. At sasabi ka rin, yung mga pader na yan, babaksak. Kaya, paano kung hindi po sila naghintay? Ikatlong araw pa lang, nagsigawan na. O ikalawang araw pa naman, mga kapatid. Ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos ay merong tamang oras para sa inyo. Huwag niyong apurahin. Amen? Kailangan mahaba ang ating pasensya, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, huwag mo nang ipilit. Dahil hindi makakaigi sa atin. Now, we need to learn how to wait, mga kapatid. Maghintay po tayo. At yan po sinasabi ng ating Panginoon, huwag po natin pangunahan ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, ang pangako ng Panginoon sa atin, i-bless niya tayo Amen? Pangako niya yung lang sa kanyang panahon. Hindi sa ating panahon. Diba? Tignan po natin sa Acts chapter 7. Acts chapter 7. Alam natin na itong si Moses, siya po ay hiniran ng Panginoon para maging deliverer. Siya po ang dapat mag-guide sa mga Israelitas palabas doon po sa Egypt, papuntang Promised Land. Sabi dito, in which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house 3 months. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished him for her own son. And Moses was learning on the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds. Alam niyo po siguro yung istorya ni Moses, pinaalon sa ilog, nakuha ng anak ng Parao, lumaki siya doon sa palasyo, at siya po'y natuto ng mga aral ng mga Egyptian. 23. And when he was full 40 years old, he came into the house to visit his brethren, the children of Israel. And seeing one of them suffered wrong, he defended him and avenged him, that
oppressed and smote the Egyptian. So nakita niya po na yung isang Hudyo, minamaltrato na isang Egyptian. Na dahil kanya pong dugo ay talagang Hudyo, at alam na siguro na naayon niya sa banal na kasulatan na siya ang magiging deliverer. So ang ginawa niya po, yung nagmamaltrato doon sa Hudyo, kanyang pinatay. Pinagtanggol niya yung kanyang kalahi. Okay. Verse 25, ito po ang kanyang dahilan. For he supposed his brethren would understood, tingnan niyo po, how that God by his hand would deliver them. Amen? Kala niya maunawaan siya ng mga Hudyo na kanya niya pinatay yung Egyptian na kala niya maunawaan siya ng mga Hudyo na siya ang magiging deliverer. Pero anong kasunod na salita? But they understood not. Amen? Kaya wala ko talagang tumama na akala. Diba? Akala ko kasi, ganito eh. Akala ko kasi. Wala ka tumama na akala. Ang akala natin, tatama ang akala. Pero akala ka natin. Amen? Sabi niya, kaya po, for he supposed his brethren would understand how that God by his hand would deliver them. But they understood not. So balik po siya, verse 26. And the next day he showed himself unto them as they strove and would have set them at one again, saying, Sirs, you are, ye are brethren, why do ye do wrong one another? And he that did his neighbor's wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Will thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday? Nakita niya nag-aaway naman dalawang Hudyo, inapat niya. Kaya mag-aaway magkabatid kayo eh. Sabi niya, para matamang pigilan kami. Ha? Gagawin mo rin ba sa amin yung ginawa mo doon sa Egyptian kahapon? Napapatayin mo rin kami. Now, ano ba nakita po natin dito? Na bagamat opo, si Moses ang magiging deliverer, pero parang siya po ay nag-apura dito eh, nagtanggol ka agad siya eh. Kaya imbis na unawain siya, hindi siya naunawa. Bakit po? Hindi nakapaghintay. Opo. Kaya maghintay ka na you wait for God's timing, na kailangan matimingan mo yan at ikaw ay dapat nasa tamang panahon, tamang lugar, tamang oras para po ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. Amen? Oh. Kaya po dapat natin makita na. Tingnan po natin dito sa Psalm 27 verse number 4. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, and behold the beauty of the Lord, and to inquire His temple. Hindi ang 14 pala, 4 pala yung naman sa 14. Pero maganda yung verse, di ba? Amen? Gawin mo 14. Wait on the Lord. Be of good courage, and He shall strengthen thy heart. Wait, I say, on the Lord. Alam niyo pinakamahirap gawin? Hintay. Amen? Mahirap yan eh. Sabihin, pag meron kang hinihintay, kailangan mahabang pasensya mo. Diba? Sa totoo lang, mas gusto natin tayo yung hinihintay kaysa tayo hinihintay. Amen? Sabi natin mga talim mo dyan, hinihintay niya mamulang laki na yung mga roses. Kaya lang natin yun. Di ba lang, bakit sabi ng mga iman nagpo-post? Sabi mo po kasi, napakasumobra sa pagiging pag-usap. Naiirita ba yung roses? Di ba, amen? Naghihintay tayo. Na, iba sa inyo, naghihintay ng sweldo. Kaya bago pa lang matanggap yung sweldo, naiutak na.
Di ba? Amen? Kaya pagdating ng sweldo, unang pamambayad. So, sabi dito sa ating wait, mga kapatid, para ikaw ay magkaroon ng victorious life, number one, sabi dito na, you need to work. Secondly, you need to wait. Wait patiently. Sabi dito, wait on the Lord. Again, I say, wait on the Lord. Huwag yung ikaw, mga kapatid, dapat ang Panginoon. Huwag yung oras mo, dapat yung oras ng Panginoon. Okay, isa pa po, the verse. Tignan pa po natin dito. Psalm 37, verse 7. Psalm 37, verse 7. Now, hear, O Lord, when I cry with my voice, and have mercy. Tama ba yan? Ika. Hindi pa rin. 37, verse 7. Yan. Rest in the Lord. And wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Kaya pagpapala ang iyong gusto, hintayin mo ang pagpapala na manggagaling sa Panginoon. Huwag yung manggagaling sa tao. Bagamat ang tao rin ang gagamitin ng Panginoon, pero dapat masasabi natin sa Panginoon galing. Amen? Wait. Work. At syempre po yung pangatlo, win. Verse 20 ng Joshua chapter 6. Verse 20 ng Joshua chapter 6. Ano ang nangyari? So the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. And they utterly destroyed all that was in the city, both men and women, young and old, ox and sheep, as with the edge of the sword. But Joshua said unto the two men that spied out of the country, go into the harlot's house and bring out thence the woman and all that she had, as he sware unto her. So ano nangyari, mga kapatid? Nagtagumpay. Yung mga hindi sanay makipaglaban, nanalo sa digmaan. Madaling sabi, mga kapatid, na ang kailangan natin taas ng Panginoon. Ang kailangan natin kaalaman ng Panginoon. Ang kailangan natin katalinuhan ng Panginoon. Kasi po yung atin minsan po bumibigay yan. Amen? Kaya tatlong bagay lang dapat natin laging alalahanin. Kung gusto mo magkaroon ng victorious life, you work. Sabihin, yung iyong spiritual, talaga lang mo, itaas mo, yung i-level up mo yung iyong spirituality. Huwag lang yung tayo po, mga kapatid, laging tagapakinig. Hindi po, dapat na-involve na rin po tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Manalangin ka, Lord, ano ba pwedeng ministry ko dito sa church? Yun po, hindi lang basta tayo lagi na tagapakinig. Magiging ikaw ay maging tagabate ng ating mga bisita. Marami po gawain dito eh. Yeah, amen? You work. Tapos syempre mga kapatid, you wait. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Siyempre po, meron pinagawa ang Panginoon sa atin, work and wait, meron po tayong tagumpay. We are going to win. Diba, matalo man po tayo sa mga war na sinasabi nga yan, na yung mga battles na yan, pero hindi po lahat ng labanan tayo po ay matatalo. Meron din mga oras na tayo po ay mananalo. Amen? I-enjoy lang natin ang ating Panginoon. Amen? Diba? Kaya sila Lisa Minahan. Ngayon,
Hindi ba naging mabait ang Panginoon sa kanila? Hindi mabait pa rin. Amen? Buti nga hindi nagpas na ako. Amen? Kasi we can always see positive things sa mga negative na nangyayari. Kaya naalala niya may kinikwento ako ng araw ng college sa nakatulog ako ng ID ng Tagayuki. Lahat ng barkada ko nasa UP sa tiyate ako na aaral. Hanggang doon, lalakad ako. Mula ko doon sa Santa Cruz, sa tiyate, pupunta ako ng rector na nagtatuyan. Papasok po ako doon, gamit ko yung ID. Na nakabaliktad kasi ang picture, pamamuli. Pamamuli ko eh. Nakapasok ako doon. Tapos yung picture po niya, picture ng babae na ang kingiba. Sa ibig sabihin, yung picture po, hindi na parang ayaw ko sabihin pangit eh. Pero hindi maganda. Ganun po. Tapos pag meron na po pinapakitaan niya. Sabi ko, Butch, meron ka po ng ID ng Yuya. O sabi ko, ID ng girlfriend mo. Titignan nila. Bira, ang pangit naman dito. Girlfriend mo ba talaga ito? Ganun lagi. Tapos meron magtatalaw, meron ka pala na papakita girlfriend ko. Sabi, ang pangit naman. Puro pangit lahat eh. Tapos meron lang isang kaibigan. Sabi ko, ito ang picture ng girlfriend ko. Taga-Yuki. Tinignan niya. Sabi ko, ba't ganun yung buhok? Sabi ko, bakit? Bakit masyado yung katulong? Sabi ko, naman ikaw lang ang nagsabi sa akin na bakit ganun yung buhok. Lahat na pinakitaan ko niya, bakit eh? Sabi, bakit ba? Talaga hindi yun. Sabi, kasi sabi mo sa akin, girlfriend, kapag sinabi ko pangit, baka masaktan ko yung iyong kalooban. Di ba pinagmamayabang ko ng girlfriend mo, tapos sasabihin ko pangit. Kaya nag-umpisa ako sa buhok. Mapunta na rin ako doon eh. Sabi ko ng tulog ko lang yan, pinagmamayabang ko na nangyari. Now the point doon, nakita ko po yung isang lesson. Na, habang ang lahat, puro pangit ang nakita, ito po, nakita niya rin yung pangit, pero hinanap niya muna po yung positive. Hindi ba maganda yung gano'n? Habang kayo na naman kaibigan, sumakay ng elevator. Yung elevator po, yung operator mo ng elevator. Gano'n ka, so tayo irita yung isa. Irita naman talaga. Doon lumabas na yung dalawa. Sabi gano'n, yung isa, hindi ka ba na-irita doon sa elevator operator na yun? Sabi yung sabi niya, hindi. Hindi ko naman problema yun eh. Problema niya yun. Eh, di ba? Wala naman eh. Amen? No? Kaya, ay kapatid, sabi nung dalawang bilanggo naman. Sabi nung isang bilanggo, ano ang kaso mo? Sabi gano'n eh, frustrated murder eh. O ilan ang ilan ang bubunuin mo dito? Ang 20 taon. Ganun ba? Ikaw, ano ang kaso mo? Hanggang kailan ka dito? Ay, bukas naya na ako. Ano ba kaso mo? Murder tsaka rape. Bakit? Ako may frustrated murder 20 taon. Ikaw, murder tsaka rape. Bukas wala ka na dito. Oo, kasi bukas bibitayan na ako eh. Naging positive pa rin siya, bibitayin na nga eh. So, wala na nga naman talaga siya bukas. Kaya nga kapatid, hindi po. Sa buhay po, matutunan natin ang buhay kasama si Kristo. Now, you can always look at the positive side. Diba? Amen? Oh. Ano ang sabi ni Mang Tani? Mang Tani, di ba? Si Mang Tani, yung weather forecaster ng GMA. Sabi niya, kailangan natin ng mundo eh, para managdagal ang tubig ng mga dam. Ayun po, habagan pa lang, umayaw din. Pwede naman ulan lang eh. Bakit naman bagyong mundo eh? Di ba? Minsan, mga kapatid, meron tayong mga nasasabi, hindi talaga natin naunawahan. Pero we always learn from something. Kaya, tignan nyo lang yung paligid niya, matututunan na. Meron tayong matututunan eh. Bakit ginamit ni Solomon ang langgam para turuan tayo ng lesson? Bakit niya ginamit yung mga logos? Bakit niya ginamit yung mga rabbi? Bakit niya ginamit mga kapatid? Yung maraming mga maliliit na bagay na sinasabi niya, no? Kahit itong mga ito, akala natin baliwala, matututunin tayo yan.
Kaya pwede din po maging sensitive po tayo. At pag natutunan natin yan, then, masasabi natin naging victorious natin. Amen? Now, we can now conquer our Jericho. Wait on the word, wait, and win. Tayo po natin. Tayo po natin. Pagpalagan ng salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe. Salamat sa hamon. Salamat, Panginoon, sa talatang aming pumapasa. Dalangin namin, Panginoon, ay ito po mga talatang ito. Ito po aming mga narinig. Ay lalo po kami ay maging malapit po sa inyo, Panginoon. Ganap po namin ang mga kalooban po sa aming mga. Meron mga pagkakataon, kami na po yung minsan nakakaramdam din ang lalap po kami pag-asa sa mga problema ang aming nararanasan. Pero dito po, nakatunayan na namin na kapag ikaw ang nag-utos sa amin at kami ay sumunod, naroon lagi ang tagumpay ng Panginoon. Kaya Lord, saliksikin mo po ang puso ng bawat isa. Maging ang mga pasanin po namin. Maging ang aming mga alalahan. Ano man po ito, Panginoon, na marahil ay mapagabal sa damdamin ng bawat isa na namin ito po ngayon. Lahat ng mga yan, Panginoon, ay aming madala dito po sa altar. Madala namin sa inyo po, Panginoon. At maramdaman namin ang kamay mo po na patuloy tutulong sa amin. Umaakay sa amin sa tamang landas. Nagbibigay po sa amin, Panginoon, ng tamang oras na kung kailan kami po, Panginoon, ay tunay na magiging magalang o magagalak sa mga pagpapala, Panginoon, na inyong mga imaman. Kaya, Panginoon, dalangin po namin ang kakabito dito po sa altar na ito. Kami nga po ay lumapit sa inyo. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Habang lahat ay palagay. Word, wait, and win. Ano po ba ang mensahe ng Panginoon sa iyo? Ano mang po yan, hindi ka rin sa altar na yan. Ikaw ay manalangin sa Panginoon. Amen. God bless you. You work hard for God's glory. Amen. Then you wait for God's timing. Hintayin mo ang oras na kailan ka tunay na pagpapalala ng ating Panginoon. At lagi mo naalalahanin, we as Christians, we are always on the winning side kasi nasa panig natin ang ating Panginoon. Halip kayo. Meron ka ba gusto galit sa Kanya? Malalangin mo. Marahil pa kailangan. Marahil yung problema. Halika rin sa Allah. Dalhin mo sa Panginoon. Nandito po sa altar na yun. Lord, sama-sama po namin dinadala sa inyo po ang laman ng aming mga puso, aming mga alalahanin, ang pagmalilangan, marahil ng mga katanungan, kasama na rin po niya ang masasalamat. Kaya naman po,
Tingin mo po ito, Diyos. Bigyan ng katulungan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat din, Panginoon, pagkatalag namin gagamitin mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Pagkabit po ang mapaghakay pa ng mga kamulungan sa inyong pagpapala. Lalo tipid, amin po mamahal sa buhay. Mga anak, kapatid, ang ulang, mga anak. Ayaw namin kami lang, pero kami namin. Gusto namin lahat sila ay amin po makakasama sa inyong kaharian. Kaya Panginoon, salamat po sa bawat pamilya na namin po dinigon siya. Salamat, niligtas mo po ang aming kaluluwa. Salamat, Panginoon. Kami ngayon ay merong assurance sa ikaw ang lagi mo magbibigay protection sa amin. Ikaw ang lagi magbibigay din sa amin ng direksyon na tama na dapat namin dinadaan sa mundo ito. Meron po kami naging kahinaan, Panginoon, tulungan mo po kami makalabas po ito. Meron po kami mga kasalanan, tawarin mo po kami, Panginoon, at huwag na po namin mahulit ang mga kasalanan ito. Salamat, Panginoon. Mga anak mo po, salamat kay Kristo Jesus na nagpunta sa amin. Salamat po na sa pagdinig mo po sa aming pagkakanan. Pagpalain mo po bawat isang Panginoon. Tinataas mo namin ang tuloy ay hindi po pangalan. Apo ay aming nilin at pinasasalamatan sa manalis sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo.